Praise God! Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng ating Morning Tilaok. Ako po si Sister Janet Baban ng TSCCFI at muli po nag-aanyaya na sama-sama po tayong magbulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Praise you, Jesus. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay nga pong napakabuti nyo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kalakasan. Salamat sa lahat ng magagandang bagay na patuloy po naming tinatamasa ngayon. At sa mga oras na to, dalangin namin ang patuloy yung pangunguna at i-bless nyo po yung bawat nakikinig, makapagbigay ng kalakasan. Ano man po yung mensahe po ninyo, naway patuloy ito po ay makapag-encourage sa kaparaanan na kanilang mauunawaan kung ano po yung nais nyong iparating sa kanila. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. So, ito po ay pinamagatan kong ipinagkasundo sa Diyos. At ang verse po natin ay matatagpuan po sa Ephesians 2:16 sa NIV version, and in one body to reconcile both of them to God through the cross by which He put to death their hostility. At sa atin, aware naman po tayo sa mga nangyayari sa ating mundo. Sabi nga po sa global level, nandyan po yung mga gera ng Iran at Israel. Nandun yung longing sa kapayapaan dahil hindi po natin alam kung kailan matatapos, kailan po ito titigil. Sa mga personal naman po na level, makikita natin minsan sa isang pamilya, sa mag-asawa, meron conflict, meron pag-aaway na minsan din po ay na uuwi sa hiwalayan. Minsan din po nangyayari din po sa magkakapatid sa church, 'di ba? Minsan nagkakaroon din po ng kumbaga, conflict at andun po yung longing sa kapayapaan, sa pagpapatawad. Pero minsan may mga pagkakataon na nakakalungkot na mas pinipili na lang na umalis o humiwalay. Kaya sa atin nandito po na ano po ba yung message nung verse natin? Sabi nga po dito, baga sa church po sa time po ng church ng Ephesus, naging malaking challenge po yung relasyon ng mga Gentiles sa Jews sa loob po ng kongregasyon. Kasi alam po natin na magkaiba po talaga sa culture at kumbaga yung mga may malaking gap attention dahil alam natin na yung mga Hudyo may pagkakataon na ang tingin nila sa kanilang sarili ay mataas. Dahil alam nila na pinili sila ng ating Panginoong Diyos. At nagiging mahirap para sa mga Gentiles na masabi natin na mga Kristiyano na rin na makisalamuha sa Hudyo dahil tingin nila parang ang liit ng tingin sa kanilang mga sarili. Pero sabi nga po, dito sa verse na to, patuloy na pinapaalala ni Paul kung paanong yung mabuting balita ni Jesus Christ na nagligtas sa kanila, yun din yung nagligtas. Yun din yung mabuting balita na siya ring bumago sa relasyon ng magkakapatid sa Panginoon. Tayo ay tinawag, wala nang distinction. Tayo ay pantay-pantay na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya we need to remember the gospel para matulungan tayo na ito yung maging way para magkaroon ng reconciliation. So bago natin isipin kung paano natin maayos yung relasyon natin sa iba, napakahalaga din na isipin natin kung paano tayo magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Dito rin pa sinabi ni Paul, that Jesus accomplished this reconciliation in one body. Meaning po na yung church ay one unified, kumbaga pinagkaisa na binubuo ng mga Jews, Gentiles. Wala na hindi na natin titignan kung ano yung kalagayan ng tao. Instead of being separate, they are now part of the same family. This reconciliation happened through the cross. Yung kamatayan po ng ating Panginoong Jesus, at hindi lang po ito basta kapatawaran. It was also about bringing people back into a right relationship with God. Yung kasalanan, alam naman po natin, ito po yung nag-create ng separation. But Jesus took the punishment
for sin para yung bawat isa, ano man yung kalagayan mo sa buhay, Hudyo ka man o Hentil ka man, ang nais po ng ating Panginoong Diyos ay ma-restore tayo sa ating Panginoong Diyos. By dying on the cross, He created a new community na kung saan ang lahat ay pantay-pantay. At dito nga po sa verse nito, sabi nga po, this verse teaches several key spiritual truths. Number 1 po, excuse po, reconciliation comes only through Jesus. Sabi nga wala pong pwedeng maging ritual o human effort para mapabalik ang tao sa ating Panginoong Diyos. Only the cross can. Nangangahulugan na si Jesus yung tanging tulay upang maibalik yung relasyon ng tao sa Diyos na nasira dahil po sa kasalanan. Sabi nga po, di ba yung kasalanan, ito po yung nakakapagpalayo. Ito po yung nagiging malaking pader sa pagitan ng ating Panginoong Diyos at sa tao. Kaya si Jesus Christ, siya po yung nagbayad na imbis na dapat tayo po yung may parusa, but ang ating Panginoong Diyos, siya po yung sumalo at nagbayad ng ating kasalanan upang maalis po yung hadlang na yon. Sa madaling salita, siya po yung nagbigay ng daan para tayo po ay makabalik sa piling ng ating Panginoong Diyos at magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Number 2 po, the church is one body. Wala na pong distinction between sa Jews and Gentiles. Lahat po ng nananampalataya sa ating Panginoong Diyos belongs to the same family. Gaya din po ng katawan ng tao na may iba't ibang parte. Diba? May kamay, may paa, may mata. Ang church ay may iba't ibang member na may natatanging talento. Ngunit, iisang layunin. Alalahanin po natin na ang bawat mananampalataya ay kailangan ng isa't isa. Kung ang isang bahagi ay nasasaktan, damay ang buong katawan. Kaya sa atin, importante yung bawat isa. Bata ka man, young people ka man, o adult ka man, meron at meron kang magagawang great things para sa ating Panginoong Diyos. Kapag tinawag ka niya, ibig sabihin napakahalaga ng gagampanan mong papel sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Number 3 po, the cross brings both peace and unity. Jesus' death not only reconciles people to God, but also removes hostility between people. Dahil sa cross nawala yung pader ng pagkakabahabahagi at nagbuklod sa lahat ng naniniwala. Hudyo man yan o Hintil, bilang isang sambahayan ng Diyos na nagdadala ng kapayapaan at pagkakasundo-sundo. Number 4, hostility has no place in God's family. If Jesus removed division between people, then Christian must also live in peace with one another. Kaya bilang tinawag ng ating Panginoong Diyos, tayo ay instructed to pursue yung kapayapaan sa lahat ng tao at mabuhay sa paraan kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos na yung naka-align sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, i-reject na natin yung kasalanan, i-reject natin yung mga bagay na maaring makapagpalayo sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga nandun na po, yung priority of forgiveness. Dahil yung Diyos yung nagpatawad, dapat lang din po na i-extend natin ito sa bawat isa kaysa mag-hold po tayo ng mga grudges. Kung yung mga bagay na hindi ayon sa nais ng ating Panginoong Diyos, sabi nga po, papalitan natin ng love, compassion, at kindness. At habang tayo ay tinawag ng Diyos para sa kapayapaan, maaari rin naman po tayong, hindi naman po sinabing, hindi na po tayo haharap sa mga pagsubok. Tayo pa rin ay mahaharap minsan sa kaguluhan. But paalala lang na manatili tayong nakafocus sa God's kingdom kaysa sa mga makamundong kaguluhan. At sa conclusion ko po, dahil sa kasalanan, tayo ay nalayo at hiwalay sa Diyos. At ang nag-iisang solusyon si Jesus Christ at ang kanyang kamatayan sa cross. At dahil doon malapit na reconcile tayo sa ating Panginoong Diyos, na ibalik yung nasirang relasyon natin sa Diyos. Ngunit paano po ito magiging totoo sa ating buhay? Alalahanin natin
na sa dati po nating kalagayan, walang Kristo, wala po tayong bahagi sa bayan ng ating Panginoong Diyos, walang pag-asa, walang Diyos, wala po tayo kahit ano. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, naririto tayo ngayon. Sabi nga po sa verse 14, sapagkat si Kristo mismo yung nagbigay sa atin ng kapayapaan, walang genuine reconciliation na mangyayari sa relasyon natin sa Diyos, maging sa relasyon natin sa ating kapwa, kundi kung wala ang ating Panginoong Diyos. And lastly po, let His sacrifice on the cross fuel and motivate us para gawin yung hard work of reconciliation with others. Sa halip na alalahanin ang mga masasakit na ginawa o sinabi ng ibang tao sa'yo, alalahanin mo yung sakit na dinanas ng ating Panginoong Diyos para sa iyo, para sa bawat isa sa atin. Bago isipin ko ano yung dapat sabihin sa taong dapat kausapin mo muna yung sarili mo. Preach the gospel to yourself over and over and over again. Bago mo tingnan sa mata ng ibang tao, tingnan mo muna ginawa ng ating Panginoong Diyos sa cross para sa iyo at para sa atin. Kaya sa atin, lingunin natin yung cross ng Kalbaryo sa kung saan ibinigay ng ating Panginoong Diyos yung kanyang buhay para sa bawat isa, para tayo ay muling makalapit sa Kanya. Kaya yung prayer focus po natin sa umagang to, pray for reconciliation with God for all believers and seekers. Prayer for the country and elect officials. Pray for unity and peace among citizens, leaders, and communities. Sama na rin po natin yung complete healing ni Seiron Dimaano mula sa kanyang dengue. Yeah, let's pray po. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay nga pong napakabuti niyo po sa bawat isa. Though hindi po kami worthy, but still, binigay niyo po yung buhay niyo para sa bawat isa sa amin. Hindi lang po para patawarin. Kaya, kundi muling magkaroon ng magandang relasyon sa inyo. Kaya, dalangin namin sa bawat isa, makita po nila yung kahalagahan nila na nung sila'y tinawag po ninyo, meron po silang gagampanan na napakagandang bagay para po sa inyong kingdom. At patuloy po nilang maalala ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako ay hindi lang po para sa mga matataas na tao, kundi tinawag niyo po kami bilang pantay-pantay na anak po ninyo. Kaya maraming salamat sa napakagandang bagay. Maraming salamat sa sacrifice. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal niyo sa bawat isa upang kami rin po ay ma-reconcile sa inyo mag-isa mga tao na matagal na pong napalayo sa amin. Kaya dalangin din po namin sa bawat nangyayari ngayon sa aming mundo, patuloy. Kami po ay naglulong sa kapayapaan. Hindi po namin alam kung kailan ito matitigil. But Lord, kayo po yung humipo sa mga tao na involved dyan, sa mga officials na ano man yung kanilang ipapatupad, ano man yung kanilang plano na gawin, ito po ay magmumula sa inyong mga salita na patuloy makita po nila at mas tignan yung kapakanan ng mga tao kaysa sa pansariling kanaisan. Kaya maraming salamat. Patuloy kiniklaim po namin ang kapayapaan sa lugar po ng Israel na siyang pinili po ninyo. Patuloy kayo po ang maghari at ang kalooban lang po ninyo ang masunod. Nagpipray din po namin ang complete healing ni Seiron Dimaano. Alam po namin kayo po ang great healer. Touch nyo po yung kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa, ano man po yung karamdaman na kanyang dinadamdam ngayon. Alam po namin, pinagaling nyo na po yan. Sa bawat latay na inyong tinanggap, sa bawat lashes, alam po namin nandun ang kagalingan. Kaya kiniklaim namin ang kanyang kagalingan. Takpan nyo po siya ng inyong banal na dugo. In Jesus' name, salamat po sa kanyang kagalingan. At patuloy ingatan nyo po yung bawat isa, proteksyon sa mga anak po ng Diyos. Ano man po yung mga bawat kakaharapin, pagsubok o mga makamundong kaguluhan, patuloy tulungan nyo yung bawat isa na mo-overcome at mas mangibawo po at maalala kung ano po yung pangako niyo po sa bawat isa. At sa aming gagawin, ano man po yan, makapagbigay po kami ng glory sa inyong pangalan. Kaya maraming salamat po. Binabalik ko po ang kapurihan at kiniklaim ko po ang buong katagumpayan. In Jesus' name, amen. Kaya maraming salamat po. God bless po sa lahat po ng tagapakinig.